Kontrobersya na kinasangkutan ni na Paulo Avellino at Nadine Lustre na pinagpiestahan online. Narito ang context sa likod ng mga ganitong usapan. Isa, behind-the-scenes moments. Minsan, may mga lumalabas na clips o candid interactions nila sa set o events. Kapag may awkward, sweet o intriguing na moment, mabilis itong kumalat sa social media. Dalawa, fan speculation at shipping culture. Dahil pareho silang sikat, maraming fans ang nag-i-interpret ng body language, tinginan o jokes. Dito nagsisimula ang pinagpiestahan, meaning pinag-uusapan, ginagawan ng memes o iniintriga. Tatlo, media amplification. Kapag napansin ng blogs o entertainment pages, lalo itong lumalaki. Headlines minsan pinapalala ang simpleng interaction para maging viral. Apat, reality versus perception. Kadalasan, normal lang ang interaction nila bilang co-actors o colleagues. Pero dahil sa edits, captions at reactions ng netizens, nagiging issue. Sa ganitong klasing balita tungkol kina Paulo Avellino at Nadine Lustre, mahalagang tingnan ito ng may konting kritikal na pag-iisip. Ito ang masasabi ko. Una, normal na pinagpiestahan ng netizens ang kahit simpleng interaction ng celebrities. Konting tinginan, ngiti o awkward moment agad nagiging issue o pinag-iintrigahan online. Dalawa, malaki ang role ng editing at captions. Minsan, ang isang clip ay pwedeng magmukhang iba depende sa angle o sa nilagay na caption, kaya hindi agad ibig sabihin na may malalim na issue o espesyal na nangyayari sa likod nito. Pangatlo, fan culture at shipping talaga ang nagpapalaki ng ganitong balita. May mga fans na gustong makita silang may chemistry, kaya kahit maliit na bagay, napapansin at napapalaki. Apat, wala namang solid proof kadalasan, more on assumptions lang. Hanggat wala silang direktang pahayag, mas safe na ituring ito bilang speculation kaysa fact. Mukhang mas pinalaki lang ito ng social media kaysa sa totoong bigat ng nangyari. Entertaining siya para sa fans, pero hindi ibig sabihin na may seryosong issue talaga sa pagitan nila. Sa totoo lang, hindi na bago sa showbiz, lalo na sa Pilipinas, ang ganitong klaseng sitwasyon kung saan ang isang simpleng behind-the-scenes moment ay nagiging malaking usapan. Sa kaso ni na Paulo Avellino at Nadine, malinaw na may natural na interes ang publiko dahil pareho silang kilalang actors at may malakas na fanbase. Kaya kahit maliit na interaction lang, isang tinginan, ngiti o body language, nagkakaroon agad ng iba't ibang interpretasyon. Nakikita ko rito kung gaano kalakas ang epekto ng social media amplification. Dati, ang mga ganitong moments ay limitado lang sa mga nakapanood sa set o sa event. Pero ngayon, isang clip lang ang kailangan at sa loob ng ilang oras, pwede na itong umikot sa buong internet. Kapag nilagyan pa ito ng intriguing na caption o background music, nag-iiba ang dating at nagiging parang may kwento kahit wala namang talagang malinaw na konteksto. Isa pang factor ay ang tinatawag na shipping culture. Maraming fans ang naturally naghahanap ng chemistry sa pagitan ng dalawang celebrities. Hindi naman ito masama per se, parte ito ng pagiging fan. Pero minsan, lumalagpas ito sa reality. Ang simpleng professional interaction ay nagiging romantic o dramatic sa mata ng viewers. Dito nagsisimula ang over-analysis. Bawat galaw, bawat salita, pinaghihimay na parang may hidden meaning. Sa kabilang banda, kailangan din nating isipin ang perspective ng mga artista. Bilang public figures, alam nilang bahagi ng trabaho nila ang maobserbahan at paghusapan. Pero hindi ibig sabihin nito na lahat ng personal nilang kilos ay dapat gawing issue. May fine line kasi sa pagitan ng pagiging interesado at pagiging intrusive. Kung minsan, ang mga ganitong viral moments ay naglalagay sila sa awkward na posisyon, lalo na kung wala namang talagang mali siya ang nangyari. Importante ring tandaan na hindi lahat ng nakikita online ay buong katotohanan. Isang 10-second clip lang, hindi kayang ipakita ang buong konteksto ng isang interaction.
Posibleng may nangyari bago o pagkatapos ng video na magpapabago sa interpretasyon ng tao. Kaya kung magre-react tayo, mas maganda kung may konting pagdududa at hindi agad nagpapadala sa hype. Kung susumahin, ang balitang ito ay mas nagpapakita ng ugali ng online audience kaysa sa totoong estado ng relasyon o dynamics ni na Paulo at Nadine. Ibig sabihin, mas reflection ito ng kung paano tayo bilang netizens mag-react, mag-interpret at minsan ay mag-exaggerate ng mga bagay. Okay lang maaliw at makisabay sa usapan, pero mas maganda pa rin kung grounded tayo sa realidad. Hindi lahat ng viral ay totoo at hindi lahat ng nakilig o naintriga ang publiko ay may malalim na ibig sabihin sa totoong buhay. May ilang dagdag pang anggulo na pwedeng tingnan sa balita tungkol kina Paulo Avellino at Nadine Lustre. Hindi siya simpleng viral moment, kundi mas malalim pa kung susuriin. Isa, algorithm at virality. Hindi lang fans ang dahilan kung bakit ito sumubog. Malaki ang papel ng social media algorithms. Kapag maraming nag-like, comment o share sa isang clip, lalo itong itutulak sa mas maraming tao. Kahit neutral o harmless na video, nagiging big deal dahil paulit-ulit itong lumalabas sa feed ng mga tao. Dalawa, branding at public image. Parehong may kanya-kanyang image sina Paulo at Nadine. Si Nadine, kilala sa pagiging independent at strong na persona, habang si Paulo naman ay may mysterious at reserved na dating. Kaya kapag may lumabas na interaction nila, parang interesting contrast agad siya na siyang mas nakakakuha ng atensyon ng publiko. Tatlo, cultural factor, Pinoy showbiz mindset. Sa Pilipinas, malakas talaga ang hilig ng publiko sa love teams at personal lives ng celebrities. Kahit hindi officially magka-partner, hinahanapan pa rin ng kwento. Kaya kahit walang konfirmasyon, nagkakaroon ng sariling narrative ang mga fans. 4. Pressure sa celebrities. Ang ganitong klaseng exposure ay maaaring magdulot ng pressure sa kanila. Kailangan nilang mag-ingat sa kilos sa public, bawat galaw pwedeng ma-misinterpret. Minsan, napipilitan silang magpaliwanag kahit wala namang talagang issue. 5. Short-lived hype. Kadalasan, ang ganitong balita ay mabilis ding nawawala. Ngayon mainit, bukas may bago na namang issue. Ibig sabihin, hindi ito laging indikasyon ng something serious. Parte lang siya ng mabilis na takbo ng online trends. 7. Responsibilidad ng audience. May responsibilidad din ang viewers. Mag-fact check bago maniwala, iwasan ang overreaction, at respetuhin ang boundaries ng mga artista. Dagdag na insight. Kung titingnan mo, ang ganitong issue ay parang cycle. May lalabas na clip, magiging viral, magkakaroon ng speculation, tapos mawawala din yan. Pero paulit-ulit itong nangyayari sa iba't ibang celebrities, hindi lang kina Paulo at Nadine. Sa kabuuan, mas nagiging interesting ang balita hindi dahil sa mismong nangyari, kundi dahil sa reaksyon ng tao. Ibig sabihin, ang tunay na story dito ay kung paano natin binibigyan ng kahulugan ang mga simpleng bagay. Okay lang maaliw at makisabay sa usapan, pero mas maganda pa rin kung grounded tayo sa realidad. Hindi lahat ng viral ay totoo, at hindi lahat ng nakilig o naintriga ang publiko ay may malalim na ibig sabihin sa totoong buhay. Kita nyo na ba to, guys? Guys, nakita nyo na ba to? Ako hindi pa. Ngayon lang. Oh, galing nyo guys. Nakita nyo na to. Ako hindi pa. Sorry. Sorry. Daming BTS yung nag-hugs pa. Ay, hindi pa. O, panoorin natin. Sabay-sabay. Guys, okay. Our very own Paulo Avellino, ayan. Pinagpipiestahan ngayon sa Paris. Queen Catherine ha, tibayan mo puso mo Queen Catherine, nasa Qatar ka ngayon, malayo ka. Para kang babagsakan ng granada nito. Panoorin natin. Si Nadine. Din. Nandito si Nadine at saka si Paulo.
Guys, andito si Paolo. Hapde. Breaks my heart. Sina Paulo, sina Gina. Ayan Guys. sila. Ay, video naman pala ito. Tira, pero kakayanin para sa... Of course! Bali France! Guys, si Paolo kasama ng Kim Pao Fan. Kim Pao Fan yan. Oui, ça va bien, très très bien. Si Paulo! Nandun si Paolo, guys. Nakita nyo, nasipat na yung camera. Hello, hi! Kasama sila dun. Ano guys, kaya nyo pa ba? Ayan na nga. Grabe, mga fan ni Kimi nandun na, nagpa-picture na doon. Ako, Diyos ko po. Ano ba guys? Ako gusto ko humingi ng opinion nyo eh. Bakit silang dalawa nasa park? Merci beaucoup, enjoy Paris. Bonjour! Thank you so much, merci beaucoup. Si Paolo ayun oh, walang camera oh. Ay, naka-video ako. Ayun, si Nadine. Si Nadine. Okay, so hindi lang yan. Hindi lang yan, Queen Catherine. Naka-break, syempre naka-break sila. Meron pa akong nakita, guys. Meron pa akong nakita. Nakita ko picture lang eh. Nakita ko picture lang, guys eh. Ito gumagalaw eh. Guys, gumagalaw eh. Guys, si Paula Luciano, dito nagsushooting sila. Oh my God. Bawal dito? Itabo! Guys, si Paula Luciano, dito Sabi pa, guys, si Paolo Abellana. Paolo Abellana raw. Pakinggan nyo ha, pakinggan nyo. Pakinggan nyo. Guys, si Paula Luciano, dito Oh, si Paolo Abellana, latang hindi kilala si Paolo. Ayan na nga mga kachika, no? So, di ba naalala nyo nung nakaraan, nung nagsimula to. Ayan, hello Madam Marcelina, hello, hello. From UK, ayan. Guys, naalala nyo sinabi ko nung nagsimula to. Nung nagsimula tong usapin na to, about Paudin. Di ba? Mga 2 weeks, 3 weeks ago, sinabi ko na, guys, brace yourselves. Di ba? Brace yourselves. Okay? Tawag dito, marami pang darating. Marami pa. Yung mga nakita natin before, pictures, short videos, marami pang darating. Okay, tama naman yung mga nagko-comment guys. Tama yung sinasabi nyo, sabi ni Madam Maria Teresa Hernia, Marieta Lacuna, Madam Jangdi, Edna. This is all part of the movie. Okay, kaklaruhin natin ulit. These are all part of the movie. Of the shoot. Diba shooting yan eh. And etong mga fans na nakikita natin, most likely yan, mga kababayan nating Pinoy, na hindi naman talaga ganoon, okay, kakilala si Kim Chu, si Paolo and Nadine,
Basta nakita nila si Paulo, artista sa Pinas, nagpa-picture sila. Uulitin ko one more time. These are all part of a movie shoot. 'Di ba? And tayo dito, syempre, mga kachika, though merong kurot yan. Ako hindi ko i-deny sa sarili ko, may kurot eh. May kurot sa akin. Actually, hindi nga lang kurot eh, may sampal sa akin. Ganoon ako. Though may kurot yan, I still believe, mga kachika, that this is just a part of the movie. Walang kahit ano na katotohanan dyan sa sweetness na yan. Okay? Mga kachika, sabi nga nung fan si Paulo Abellana raw. Abellana. Sino yun? Carla Abellana. Ayan. So, ayan. Huwag na kasing videohan. Huwag na. Guys, okay? Etong fan na sabi, si Paulo Abellana raw. Saan man... kasi ulit-ulitin. Di ba? So, ang hindi ko lang maintindihan, di ba? Kung bakit yung ibang mga fans, okay, hindi ko nga alam guys kung fans eh. Okay, hindi ko alam kung bakit fans. Di ba? Bakit yung ibang mga fans gumagawa sila ng sarili nilang love team? Di ba? Hindi ko alam, 'di ba? Kung bakit gumagawa sila ng sarili nilang love team. Binibigyan nila ng kahulugan. Hindi ko alam eh kung bakit nagha-hashtag Paudin na rin sila eh. 'Di ba? Part lang ng movie 'yan. Pag kumain sila sa resto na walang, hindi lang 'yun Queen Catherine. Ang makakainis dyan, kapag ka meron nakakita na mga fans na nasa, ano ba yun, nasa exclusive beach or private resort or alam nyo yun, yung somewhere na hindi nakikita ng mga tao and then makunan sila ng hidden camera, doon, posible, si Pao at Jody. Ito, tingnan nyo ha, sasampulan ko kayo. Etong isang post na to ha, tingnan nyo. Nadine Lustre being paired with Paolo Abilino. Nilagyan pa ng title guys ha. The Gawad Urian Best Actor and Gawad Urian Best Actress can't wait for this movie. #Paudin. Ayan na guys ha. Ayan na, nagsisimula na tong mga to. Ang dami, mga #Paudin. Okay? So nagkalat yan, pati yung mismong kapamilya online world. Etong Hello Nadine na to, ang lakas mag-post niyan. I'm not sure who's the person behind this. Ayan. Okay, so nagkalat na ngayon yung mga Paudin. #Paudin. Pati sa Kim Pao Group, nakikipost na rin yung Paudin. Ito, Kim Pao Official. 'Di ba?